Kailangan po nating malaman ng katotohanan sapagkat tanging katotohanan lang po ang magpapalaya sa atin. Muli, magandang araw po, Pastor Robert at Yasmin. Salamat po sa opportunity na pinagamit niyo po ang inyong pong platform sa akin. At sa lahat din po na manonood sa araw na ito, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Again, tayo ay naandun pa rin po sa ating pinag-aaralan. Ang sabi nga po doon sa pamagat is, why unbelievers prosper, holy but broke. Okay? Again, hindi po talaga ito katanggap-tanggap, lalo tigit sa ating Panginoon sapagkat kung tayo po ay malimit ay broke, hindi po natin mare-represent ng tama ang ating napakayamang Diyos. Ano po? So, ito po ay pinag-isa-isa natin o ating pinag-aralan isa-isa. So, yung unang-una natin pinag-aralan doon is why unbelievers prosper. Tapos pinag-aralan din natin the first mandate natin ng mga tao. And then, employment versus deployment, jobs versus work, our future in our work. Okay? And then, yung true wealth. Ang sabi nga ni Dr. Miles, we are wealthy if our grandchildren will benefit in what we are doing. So doon sa true wealth, pinag-aralan natin, ano ba yung totoong yaman? Hindi po pera, mga kapatid. Pero kasama yung pera. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng masabi that you are wealthy enough kung hindi ka hinahabol ng pagpapala. Okay. Yun nga po sabi ni Pastor Wilbert, hindi pwede na sinasabi mo, you are spiritual, o mataas ang iyong spirituality, naiiwan naman yung iyong estado sa buhay. Ibig sabihin ay, magkakontra po yung sinasabing yun, o yung ganong klase ng prinsipyo. Ano po? If we are spiritually matured, ay talaga naman pong hahabulin tayo ng pagpapala, materially, financially, mga kapatid. So, doon na tayo sa dominion living. In fact, yun nga pong original natin na mandate kay God ay yung to work and then kasama rin po doon yung to have dominion, to rule, to reign, to master, to control. Yun ang ibig sabihin ng dominion, mga kapatid. And, yung pong aking sinasabi sa inyo kanina, na ako po ay biktima kasi ng ganong klase ng kaisipan din before. Na talagang hindi ko siya matanggap kasi nga po, kami nahihirapan, bagamat ang claim ng aking mga magulang or partikular ang aking nanay is anak kami ni Lord. Ano po, mayaman si Lord, pero hindi namin nararamdaman. So, marami tayong nangyari mga pagkukulang ng pag-aaral. Kaya po doon natin pinag-aralan yung about true wealth. And then pinasok natin, ito yung makikita natin kapag nangyayari na sa atin o naibalik na, okay, sa ating buhay yung dominion living o ang pamumuhay na ikay nagro-rule, nagre-reign. Mga kapatid, sabi nga ni Pastor Wilbert, kung yung faith natin, hindi natin kaya i-convert sa pera, medyo malaking question yata yan, mga kapatid. Kasi yung lagi ko nga binabanggit, kapag po ang ginagawa natin ay yung pinapagawa, okay? Ang may responsibilidad na mag-supply, nung pong kakailanganin yan o yung resources niyan. Walang iba po kung hindi po yung nagpapagawa. Kaya kung tayo po ay patuloy na nahihirapan na i-provide, malamang sa malamang mga kapatid, hindi natin ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. So, saan galing yung talata nung sa dominion living or for us to experience dominion living? Ito kasi yung pagkakaalika sa atin ni Lord, to have dominion over all the earth. Yun yung pinakang kabuuan itong talatang ito, maliban sa tao. So, sabi rito, elements of dominion living, ito yung ating mga pinag-aralan, nauna ng pinag-aralan. Letter A, life that is blessed by God. So dito makikita rin natin, kahit po doon sa ating pinag-aralan, what is true wealth? True wealth, unang-una na is spiritual wealth. Dito makikita mo rin na somehow naandun na yung original na pagkakatawag sa inyo, Lord, you are now dominating, nararanasan mo na yung dominion living, kapag ka po ikaw ay nabe-bless ni Lord. Ano yung pinakamataas na antas ng pagpapala? Spiritual blessing, di ba? Mga kapatid. In fact, sabi doon sa Genesis 2:7, ang tao, even though naandun na nakaporma na,
pero wala siyang buhay. Okay? Until nang sila po hininga natin Panginoon, nagkaroon ng buhay. So meaning to say, kapatid, sabi rito ni Pastor Wilbert, it is the Spirit of God in man that makes him blessed in everything and every way. Sabi ko nga po, walang matinong magulang na bibigyan ng malaking amount of money or let's say, mga precious na mga bagay, okay, yung kanilang anak, kung ito po ay wala pa sa tamang katinuan or hindi pa mature. Ano po, hindi pa sila matured. Darating lang yung estado na kung saan ipagkakatiwalaan ka ng magulang mo kapag ka ikaw ay mature na. If you are mature enough to handle yung ganong klase ng mga bagay, mga kapatid. Kaya nga po doon sa prodigal son, nung nakita na ng tatay niya na talagang matured enough na itong anak ko, and therefore, agad-agad, hindi na pinakinggan yung sinasabi ng anak na hindi raw siya worthy pa bilang maging anak. Kung hindi nararapat na lang sa kanya yung maging katulong, hindi pinansin ng tatay. In fact, yung pagbabalik ng anak at pag-amin doon sa kanyang maling nagawa, yun na ay sapat na dahilan para po matawag yung kanyang anak na talaga namang karapat-dapat na sa lahat ng ari-arian ng tatay. Hindi niya na ito kailanman kumbaga ay gagamitin ng walang patumangga na katulad ng ginawa niya before. Kaya nga po agad-agad ibinigay yung signet ring, yung access sa yaman ng tatay niya. At ibinigay ang lahat ng kumbaga ay responsibilidad ng isang father of the house. Mga kapatid. So, yun po yung unang-una, masasabi natin that we are blessed by God. Ang unang-unang pagpapalang ating tatanggapin spiritually. O yung ating spiritualidad. Mga kapatid, uti-uti itong palapit ng palapit ang relasyon sa ating Panginoon. And therefore, pag nakita ng Panginoon na talagang tayo ay spiritually mature, ano mangyayari? Uti-uti na natin mararanasan yung pagpapala ng matagal nang nakahanda para sa atin. Because our Father is very pleased to give us His kingdom. Yung pangalawa natin pinag-aralan, sabi rito, isa rin sa elemento o nagpapatunay na ikaw ngayon ay dominating na o meron ka ng dominion, living. Sabi rito, yung buhay mo ngayon ay fruitful na. Ang equation ng iba rito about sa pagiging fruitful is yung busy. Daming ginagawa, daming Bible study, daming follow-up. Mga kapatid, hindi pa yun. In fact, sa aking karanasan, mahirap pong patinuin ang isang taong galing sa matitinding stronghold. Kaya nga kung hindi ka nakakapakinig lagi ng mga fresh revelation kay Lord, now Lord, mga kapatid, mahihirapan ka. Kung ikaw mismo hindi mo rin naranasan yung itinuturo mo, mahihirapan ka talaga. Mga kapatid. So, life that is fruitful. Kaya nga po hindi busy lang. Kundi you are being productive. Tandaan nyo, tinawag tayo ni Lord para mamunga. For us to become productive. Okay? At hindi lang maging productive kung hindi manatili yung ating pagpoproduce. Okay? Nung ating bunga. Nakakailanganin nga ng mga tao. O ano bang klaseng bunga pinag-uusapan dyan? Isa na rito yung fruitful in good works. So, pinag-aralan natin yung tungkol sa good kasi nga, yung man's perspective about good ay medyo distorted. Okay? Hindi siya yung good sa pananaw ng Diyos. Mga kapatid, saan ba galing yun? Dito galing sa demonyo. Pinasukan ng kakaibang pananaw yung ating ninuno o si Eva. Kaya nga nadaya. Mga kapatid, ang sabi rito, our perception of good is based on our reference point. Kaya ang tatanungin natin, yung bang aking reference point ay how accurate kaya? Gaano kaya siya katumpak? Diba? Dapat tanungin natin yung tumpak ba nga yung ating perception about good. Kung hindi, mga kapatid, makikita mo yan sa bunga. Makikita mo yan sa buhay mo. Makikita mo yan sa lifestyle mo. Ano ba ang pinahalagaan mo most of your times? Tandaan ninyo, ang Panginoon nagturo din doon sa ating mga pagtuturo na ginagawa nung yung tamang prioridad. Diba? Kasi nga, alam natin, kung mali ang paggamit natin ng oras, we waste our time. And when we waste our time, we waste our lives. Mga kapatid. So, ano sabi rito? Tingnan nyo may pananaw
na ipinasok ang demonyo, yung panahon na yon, inadapt ng babae. Kaya sabi ng babae, when the women saw that the tree was good for food, biglang nagkaroon ng panibagong pananaw. Sabi nga ng Panginoon, that is not good for food para sa inyo. Kasi ang good for food para sa inyo, yung mga sinabi ko lang. Di ba? Ano yun? Ganun karami? 24,000. Sabi ng mga expert, 24,000 o more than 24,000 para mas mabilis, mga kapatid. Pero dahil pinasukan ng panibagong idea, sinabi niya, ay malamang nga, masarap din ito at tama rin itong kainin. Napasukan ngayon ng panibagong perspektibo patungkol sa mabuti. Mga kapatid, diba sabi ko sa inyo, hindi killjoy si Lord. Na para sabihin natin na ba't ganun si Lord? Inilagay doon, tapos hindi pala papakain. Diba? Tapos, yung pala naman, ang magiging bunga na malalaman mo mabuti at masama. Hindi naman masamang malaman na mabuti at masama. Mga kapatid, masama. Lalo tigit kung ito'y hindi galing sa Kanya. Mga kapatid, at lalo tigit, nung nalaman natin, we are not entitled to know yung bad side. Okay? Kasi ang Panginoon natin, walang bad side. Wala. At ang evil, nagmula yan doon sa pagpili ng demonyo na siya'y maging demonyo. Okay? Dahil ang Diyos ang lumikha sa Kanya at ang lahat na nalikha ng Panginoon mabuti. Okay? Dahil doon sa masamang pagpili, doon tayo nagiging masama. Mga kapatid, kaya nung pinili ng tao, yung hindi niya pinapapili, doon tayo naging masama. At pumasok yung mabuti na kalaban ng tama. Di ba? O yan ba yung tamang mabuti? O yan yung mabuti para sa pananaw mo? Sabi ko sa inyo, kung pag-uusapan ay mabuti, ay very subjective. Kasi yung sa tao, merong sinasabi sila na mabuti, sa'yo, hindi mabuti. Di ba? Yung kaaway mo yung kaaway mo, may mabuti siyang pananaw patungkol doon. Pero kaya kayo magkaaway kasi magkaiba kayo ng pananaw patungkol sa mabuti. At masama. Kapatid. At normally, sa lahat ng tao, dahil nga biktima tayo ng kaisipang ito, okay? Kalimitan, nagiging mabuti tayo sa tao pag hindi natin siya kinokontra. Kalimitan, nagiging mabuti tayo sa tao kapag lagi natin siyang binibigyan. Subukan mo. Yung lagi mo binibigyan ng Pasko, huwag mong bigyan ngayon. Subukan mo lang. Tignan natin kung hindi papasukan na siya. Okay? Ng ibang kaisipan. Diba? Mga kapatid. So yun, napakatindi po nung good. Kasi sabi ng isa sa matalinong taong nabuhay, pangalawa sa ating Panginoon sa Kristo, there is a way that seems right or good. So amen. Akala mo tama, akala mo mabuti para sa'yo. But its end is the way of death. Anyway, mga kapatid, meron kami napanood na laging sumatotal kung bakit lumalala ang problema. Okay? Dahil dun sa pagtatakip. Okay? Dun sa kasinungalingan ng panibago na namang kasinungalingan. Totoo talaga yung sinasabi ng kawikaan na ang sabi ron ay hindi pwedeng itama yung isang pagkakamali ng panibago na namang pagkakamali. Hindi mo kayang i-correct yun. At kalimitan yun na nagiging problema sa aming mga napapanood nga. At yun ang sakit na napakaraming tao. May problema, hindi alam paano i-resolve. Okay, hindi nila alam, ang kanilang itatakip, panibagong problema na naman. Ito ang napakasakit na katotohanan. Okay, yung iba, Kristiyano pa. Yung iba, pastor pa. Yun ang napakalaking problema. Okay? So, hindi tayo matututo na harapin ang problema. Okay? Kailanman yung problema ang laging kakaharapin natin. Anyway, mga kapatid, kung wala tayong wisdom na galing kay Lord, mahihirapan talaga tayo. Hindi natin pa alam paano i-deal ang problema. In fact, not to brag, o hindi dahil nga sa aming mga nakukuhang katuruan, sa aming tinitake as our spiritual or right authority ng aming buhay, tinitake namin as our
spiritual covering or our spiritual father. Ano po, salamat dahil nailalayo namin yung aming mga sarili sa mas matinding epekto ng mga pagkakamaling aming magagawa. Kaya we are very much thankful, grateful, na kung saan dinala kami ng Panginoon doon sa tamang otoridad ng aming buhay na tinakda niya para maayos naming ma-execute yung purpose ba't kami nabuhay. O yung aming giftings ay talaga namang aming magawa ng malaya under the right authority na pinagkaloob sa amin ng Panginoon. Ano po? In fact, most of the times, na pagka meron kaming problema, and then, ayan, alam ng mga miyembro ko yan. Pag may problema sila, tapos konting tawag lang, konting text lang sa akin, and then, I will provide ano bang prinsipyo ang kailangan nilang makuha. And then, ayun, pumapayapa agad sila. And then, yung kapayapaan na dulot ng salita ng Panginoon na ating natutunan, it will flow. Para yung stream ng living water. Para yung river na kung saan ay patuloy na rumaragasa habang tayo ay nagpapailalim sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid. Kaya nga yun ang problema natin. Akala natin mabuti. Totoo rin yung sinasabi ng kanta o yung kasabihan din ng mga matatanda. Marami nang namatay sa maling akala. Mga kapatid, akala mo. Dapat sa gagawin mo, tiyak ka. Kaya ngayon ang maganda kapag nakuha natin yung spirit of truth. Ano sabi ron? I-expose niya sa atin yung spirit of error. Hindi ka ngayon mahihirapan pumili. Ano po, mga kapatid? Kaya kung nahihirapan kang pumili, nahihirapan kang magpasya, mga kapatid, isa ibig sabihin yan. Malamang, wala pa sa iyo yung espiritu ng katotohanan. Okay? Sino ba yung espiritu ng katotohanan? Hindi yung Holy Spirit. Diba? Sabi, when the Holy Spirit comes on you, when the Spirit of truth comes on you, He will expose to you all kinds of spirit. Diba? Kaya nauunawaan mo. May kausap kang tao, hindi mo naman siya kilala. Sabi nga ni Pastor Wilbert, paano mo siya makikilala? In the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi niya, siguro at that very moment, hindi ko malalaman. Pero habang tayo tumatagal na nagkukwentuhan, somehow, sa magitan ng prinsipyo ng Biblia, malalaman ko kung anong laman ng puso. Okay? At malamang sa malamang, yun ka. Kasi sabi rin ng Bible, as a man thinketh in his heart, so is he. Paano mo malaman kung sino siya? In the abundance of the heart, the mouth speaks. Kapatid. So ito yung 4 na estratehiya ng demonyo, paano tayo nadadaya. Okay? Sabi ko nga sobrang kadaya-daya. Ang sabi nga, I believe si John Bibel nagsabi nun. Alam nyo isang malaking problema sa pandaraya ng demonyo? Alam nyo kung ano? Mapandaya. Nadadaya ka na, hindi mo pa alam. Habang ako po ay nag-aaral sa ilalim ng pangunguna ng aking spiritual father, doon bigla naman ako nagkaroon ng kamalayan. Ano naman? Yung ating, kumbaga somehow ay pangontra para hindi tayo madaya. Okay, dapat meron ka right authority. Okay, kasi siya, advance ang nakikita niya kumpara sa nakikita ng kanya nasasakupan. Mga kapatid. Kaya napaka-importante na you are close enough or you are strongly connected dun sa source ng iyong spiritual nourishment. Para siya ngayon yung magko-cover sa inyo. Di ba? Yun naman yung isa sa mga kayang i-provide ng spiritual father. Ano yun? Spiritual covering. Kung wala kang spiritual father, who will cover you? Hindi ka naman pwedeng rumekta kay Lord. Siya naman na may akda niyan. Ang sabi niya, ano yun? Meron akong kinatawan. Okay? Ako, ang chief shepherd. Yan, under shepherd. Yan ang magsya-shepherd sa inyo. Okay? Kaya nga, sabi natin, kung kabayo kayo, kabayo ang pastor nyo. Kung kayo po ay manok, manok ang pastor nyo. Kung tao kayo, tao dapat ang pastor ninyo. Mga kapatid. Okay, ito yung mga ginagawa estratehiya. Kailangan po, ito po ay noted sa inyo. Ano yun? Kayo po ay ilayo o i-focus kayo doon sa pagiging generous ni Lord. Okay, isipin nyo, Lord, ba't ganun? Pasko na, wala pa rin akong bago. Baka naman may naging problema ka sa paggastos mo. Baka naman may mga naging problema ka
Okay? Sa pagsunod sa mga prinsipyo ng Panginoon. Ang Panginoon, una laging nagbibigay. Napaka-generous niya. Okay? Kasi, even though ang Panginoon generous, meron siya mga prinsipyong inilalagay for us to become spiritually matured. Okay? Hindi yung puro puro kura ka na lang, kura ba ang tawag dito natin? O, kura ka na lang ng kura. Oo. Tandaan ninyo, mga kapatid, sabi ni Pastor Wilbert, it is always, or the hand that gives is always above the hands that receive. Kaya yun ang sabi ng Bible, it is better to give than to receive. Kasi yung giver kailanman hindi maghihirap. Okay? Kaya pag ikaw yung giver, ibig sabihin ikaw yung mayaman kumpara doon sa binibigyan mo. Mga kapatid. So ano pa? Yung pandaraya, estratehiya. Pag sinabing estratehiya, hindi mo ito masyadong mapupuna. Okay? Kalimitan nakatago ito sa napakagandang wrapper. Kalimitan ito ay sugar coat. Kalimitan po ito nagaanyong tupa. Okay, anong ginagawa niya? Tinutwist niya yung salita ng Diyos. Totoo ba? Yan, mga ganyan. Na sinabi sa'yo ng Diyos? Yan, totoo ba? Tinitingnan niya kung talagang pinakinggan mo yung itinuturo ng iyong spiritual father. Kaya may ganung factor. Walang ganon na totoo ba? Pero may impression sa'yo na para bang nagdududa ka. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Ang isang taong pabago-bago, ang isang taong nagdududa, huwag nang umasa na siya'y tatanggap pa sa Panginoon. Tinutwist niya. Okay, yung salita ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, panindigan ninyo, yun ang tama. Okay, to pervert God's character in their eyes. Pasamain, ganun, pinapasama ang paningin ng Diyos. Okay, yung bang panahon ng, may mga ganun tayong factor, di ba? Natatandaan nyo ba, nung bago tayo nakakilala kay Lord, may ganun factor tayo. Ang bihira ka, Lord. Di ba? Nawawala yung part na ikaw naman ang gumawa nun. Wala namang bagay si Lord Ron. Ikaw, kalimitan ang gumagawa ng buhay mo. Mga kapatid, pinuprovide ng Panginoon lahat ng kailangan mo. He is a generous God. Ako, bago ka pa isilang, nakandyan na, prepared na lahat yan. Okay, kaya lang, na-twist nga yung God's word. Kaya ano nangyari? Masama ngayon ang tingin mo kay Lord. Okay? Alam niyo ako, nung naalala ko rin bigla, na may mga narinig kong patotoo, natandaan ko nung binata ako Naisumpa ko rin si Lord. Namura ko rin siya. Kasi sa hirap ng aking nararanasan, parang hindi ka makapaniwala na makakaranas ka ng gano'n na mayroong mabuting Diyos. Samantalang, yun nga, sabi ko sa inyo, nawala yung aspeto ng, ikaw naman ang gumawa nun. Walang bahagi si Lord ron. Ikaw, kaya nga sabi ko, sobrang powerful ang free will. Even si Eva, na nung panahon na yun, ay wala pang bahay dungis. Maintindihan mo pa tayo Dahil tayo pinanganak na mayroong kasalanan Meron na tayong simple nature. Kaya normally, talagang pasaway na tayo. Mga kapatid, kang mabilis tayong madadaya. Pero si Eva, dito makikita nyo, estratehiya talaga. Sabi nga ni Pastor Wilbert, strategy is a plan that never fails. Natin yung demonyo, may estratehiya. Problema tayo patulog-tulog. Anong strategy mo? Gusto mong lumalim? Anong strategy mo? Diba, mga kapatid? Sabi ni Lord, huwag pakainin ng tamad. Ibig sabihin, kailanman ang tamad hindi kayang pagpalain. Kaya lagi kong emphasis sa church, alam niyo kung kalooban ng Panginoon. Alam niyo yung dapat ninyong ginagawa. Alam niyo kung ano yung dapat na pinagpupukosan ninyo. Diba? So you sit in the morning, 8 to 5, naandun kayo sa trabaho ninyo. But in the evening, do not let your hands be idle. Ibig sabihin, tumarabaho rin kayo kay Lord. Nagtrabaho kayo sa job ninyo, susweldohan kayo dyan, limitado. Depende sa value ninyo, doon sa inyong trabaho. Pero if you work for the Lord, until just time masanay kayo na masanay, even your job, nagiging work nyo na. Ay, Panginoon kong Diyos. Yung value mo, pataas ng pataas. Hindi ka lang doon tumatanggap sa trabaho mo, kay Lord, tumatanggap ka rin. Di ba? Mga kapatid, huwag nyo nga hayaan na meron kayo natutunan sa inyong spiritual father and therefore, biglang pasasamain ng demonyo sa inyo sa Lord. Wala pong masama sa Panginoon
Mga kapatid, ang tao sumasama, hindi gawa ni Lord. Gawa ng pandaraya na kanyang ini-entertain. Okay? Ano pa yung pang-apat? To offer the good being withheld. Sabi, ayaw lang kasi naman ng Panginoon mo na kayo'y maging Diyos din. Para bagang napakadamot ng Panginoon na ipagkakaitsa yung kayang kabutihan. Diba? Our God is too good to be unkind. Ano yung verse na sinabi ni Kenneth kanina? Na hindi niya kayang i-withheld. Oo, yung mga mabubuti para sa kanyang mga anak. Kaya nga you must see to it na kayo lumalakad bilang anak. Although na andun yung karapatan, binigyan tayo ng karapatan. You must see to it na makikita. Totoo, positionally, nung tayo tumanggap kay Lord, we are holy. We are His Son. We are His children. Pero, may tinatawag na behavioral. Okay? Behavioral, positional, tsaka behavioral. Ibig sabihin, kung tayo binigyan ng Panginoon ng karapatan maging anak niya, we must behave like a son to Him. Dapat matagpuan yon. I don't know. Hindi natin malaman. Ba't hindi naiintindihan ng marami ito? Mga kapatid, para sa ampunan yan umampung ka. Alam nga naman yung inampun mo, binigyan mo ng pagkakataon, makinabang sa lahat ng iyong pag-aari, tapos magpapasaway siya sa'yo. So, siyempre, in order for him, mapakinabangan niya talaga yon all throughout. Until such time, siya ngayon yung pamanahan mo. Hindi lang ng inheritance, kundi ng legasiya mo. Mga kapatid, anong kailangan mong gawin? Patunayan mo sa kanya na ikay mabuting anak, karapat. Dapat kang tumanggap ng lahat ng meron ng tatay mo. Okay? Yan ang problema natin, mga kapatid, di ba? Tandaan ninyo, ang sabi ng talata, tingnan nyo, do not be deceived. Huwag kayong papadaya. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, sabi ni James, every good gift and every perfect gift is from above. Dito sa mundong ito, wala kayong matatagpuan dito na mabuting kaloob. In fact, ito yung nagpapalito lagi sa atin. Diba? Ang equation natin noon ng blessing, o totoong blessing, pera. Samantalang sabi ng Panginoon, yan ang kalaban ko, pera. Okay, the love of money is the root of all evil. Mga kapatid, kaya nga pagka ang mensahe na ng pastor tungkol sa pera, mukhang pera na yung pastor. Diba? Hindi inuunawa. Partikular, yung mga offended pagdating sa pera. They love money. Hindi tama si Lord. Okay? Pali tayo. Mga kapatid. Kaya nga, again, pagdating sa mundong ito, nakita ng Panginoon ng conclusion. Okay? Ang mga tao dito, dalawa lang sinasamba. Ako at saka pera. Diba? O kaya matutuklasan ninyo Most of the times, marami talagang dapat ituwid sa atin. Kaya ang ginawa ng Panginoon, tulong-tulong na tayo. Ang banal na Espiritu ko naandyan na at kaya niya ngayon sumalahat ng dako. At kaya niya mag-dwell sa mga taong nagpalinis na talaga sa akin. Ngayon nangyari, together with yung aking kinatawan. Yung napakaraming apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Napakarami. Mga kapatid, nakatulong siya para i-represent siya ng tama. Ano po? Kaya ito yung tanong. What must be our reference point of good? Mga kapatid, kasi yung ating good, nakabase lang doon sa ating reference point. Ang problema, karamihan sa atin, hindi naman natin kinu-question yung ating reference point. Accurate ba yun? Yan ba talaga yung gusto ng Panginoon? Yan ba talaga yung kalooban ng Panginoon? And most of us, bago pa mangyari, na kung saan malaman natin ito, na ay mali pala, nailapat mo na. Nung nailapat mo, nag-create ka na ngayon ng distraction. Nag-create ka ng disorder. Tsaka mo ngayon i-repair. Mga kapatid, paano kung hindi mo na ma-repair? Kaya nga sabi ko, all of us, galing dito sa ganitong klase ng senaryo. Puro tayo sira. Buti na lang, ang expertise ng ating Panginoon, ano yun? Lahat ng sira, ayusin. Provided siya masusunod. Provided our perception, our reference point of good, siya dapat. Paano mangyayari yun? Di dapat yung Bible. Binigyan ng emphasis ni Paul. Na ano yun? All scripture. All scripture. Hindi lang puro tinuturo natin, love of God. Hindi puro prayer. Hindi puro paghayo. Mga kapatid, kung hindi ano yun, dapat sila yung unang-una. Okay? In fact, dapat yung nagbabasa ang unang-una. Na ano yun? Unang-una, ikaw yung nagpaparebuke. Hindi lang puro turo. Dahil doon sa turo, narinig mo, nire-review ka, magpa-review ka.
Tinuturo, kinukurek ka, magpakurek ka. Mga kapatid, tinetrain ka. Binibigyan ka ng mga instructions. Sundin mo. Na andun yung benepisyo. Ano mangyayari sa'yo? Fully qualified. Sabi rito, verse 17. So that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of what? Of what? Every kind of what? Good deed in godly perception. Hindi in human point of view. Di ba mga kapatid? Napaka-dangerous ito. Why? Si Pedro, after ng revelation, direct revelation that comes from the Father, ang ating Panginoong Kristo mismo nagsabi, yung revelation na galing, yung sinabi mong yan, directly yan, galing sa aking Ama. Pero, ano? After a while, ano nangyari? Mga kapatid, bigla niya na lang sinabi na, ay, hindi ka dapat mamatay. Ano sabi ni Lord? Get behind me, Satan. Hindi yan point of view ng Diyos. Yan ay galing sa human point of view. Pananaw ng tao yan. Pananaw na galing sa demonyo yan. Mga kapatid. Kaya nga ganun eh. Marami sa atin, daming pananaw. Hindi naman masama. Pananaw mo yan eh. Kaya lang tanawin mo. Tanungin mo sarili mo. Saan magaling pananaw mong yan? Di ba? Galing ba kay Lord yan? Gano'n ka katiyak? Gano'n ka katumpak? At kung totoo, na talagang galing kay Lord yan, kumusta buhay mo? Kaya? Ay, nako, nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Pagka naiisip ko yung mga, alam nyo habang nagtuturo kasi, may mga dumadaang mukha sa mga, ano mo eh, sa isip mo eh. Di ba? Sa inyo rin nakikinig, di ba? May mga dumadaan mukha. Minsan mukha mo dumadaan. Para ka nananalamin eh. Tandaan ninyo, kapatid, faith comes from hearing the message. What kind of message? Word of God. Word ni Christ. Mga kapatid. Kaya nga, dapat tiyak ka. Tiyak ka na yung tinatanggap mong salita, talagang galing kay Lord John. Hindi galing kung sino pa man. Kahit nga tingnan nyo mga kapatid, kaya nga napaka-importante nito. Kasi ito ang mag-aayos ng inyong espiritualidad, ng inyong buhay. Yung inyong naririnig. Kaya dangerous. Kanino ka ba nakikinig? Tiyak ka ba na talagang tama yung sinasabi niya? Galing talaga yung kay Lord? In fact, kahit si Paul na mismo nagsabi rito, Romans 10:17. Hindi galing sa kanya. Galing daw sa word of Christ. Nakukuha niyo ba ako? Hindi sa kanya. Hindi word ni pastor. O hindi, yung word dapat ni pastor, word ni Christ. Kaya nga, how accurate is Paul? Ano sabi ni Paul? Imitate me. Bakit niya sinabi siya imitate? Okay, kasi siya accurately na-imitate si Christ. Kasi sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Kaya siya, kumpiyansa siya na dapat siyang i-imitate kasi alam niya, hindi mo kayang i-imitate yung tatay na wala. We cannot imitate an absent father. Kapatid, kaya ang ginawa ng Panginoon, kailangan presente. O kailangan nandyan. Ibig sabihin, di ba? Tandaan niyo yung tinuro ko about sa father. Broken home is not the absence of a father, but a godly father. Kaya, ibig sabihin, kung hindi presente yung godly father, mga kapatid, wala kang may imitate na karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kung hindi presente, okay, let's say ako, pastor ako, hindi ko naman accurately nire-represent ang ating Panginoong Jesucristo. I'm not imitating Him. Okay? Nakikita yung sa buhay ko. Wala akong isang salita. Okay? Pagdating sa mga usapan, lagi akong late. Ano pa? Ang bilis kong magsinungaling. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, I am not accurately representing Him. Therefore, danger yun kapag ka sinabi kong imitate me. Why? Hindi mo ako pwedeng imitate. Bakit? Hindi ako katulad ni Kristo. Kaya si Paul, kumpiyansa sana, ano yun? Imitate me. Why? Because I am accurately imitating Christ. That is why, imitate me as I imitate Christ. Mga kapatid, ano po? So, kaya yung ating binabanggit, mga kapatid, importante, okay, na matiyak mo sa magitan. Halimbawa,
lapat ka naman ng lapat ng salita ng Panginoon. Doon sa sinasabi ng iyong pastor, wala nangyayari sa buhay mo. Mag-isip ka na. Kasi imposible yan. Sa karya ng langit, kung anong itanim ng tao, sa inyang aanihin. Itanim mo yung tamang binhi, o anong bunga niyan? Di tamang bunga din. Kaya pag ito'y walang naging tamang bunga, malamang sa malamang, mali ang iyong itinatanim. Mga kapatid, mali ang iyong tinatanim. Kaya nga in the family, narinig ko, pinsan ni Pastor Wilbert, huwag kayong magtanim, okay, sa garden ng halamang ayaw nyong makita dyan. The same in the family. Huwag kang magtanim sa pamilya mo ng ayaw mong bumalik sa'yo. Nakukuha nyo ba yung pinupuntos ko? Kaya napaka-importante ng tama. Sa tama laging naririnig. Why? Pag mali naririnig mo, maling buhay. Because faith comes from hearing. Ang sabi nga po ni John Bevere, totoo, walang imposible sa taong nananampalataya. Kung tama ang iyong pananampalataya. Kung tama ang iyong naririnig. Kasi, we cannot have anything from heaven unless we believe. So yun, mga kapatid, we cannot have anything from heaven unless we believe. And we cannot believe what we do not know. Paano mo paniniwalaan yung isang bagay na hindi mo naman alam? Totoo yun. Ito yung nagsasabi na na walang imposible sa isang taong nananampalataya. Ang tanong, nananampalataya ka, pero maraming imposible sa'yo. May problema ka doon sa tinatanggap mo. Kasi totoo, lahat kaya nating makuha sa langit. In fact, sabi ng Philippians 3:1 ba? Ang sabi ron, lahat ng pagpapala, binigay na ni Lord nasa heavenly places. So, all we need to do is magkaroon ng access. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ka na ng access, mga kapatid, hindi mo na kailangan pahingi-hingi. Ikaw na, you can easily access. Bakit meron kang susi? Ang access kasi doon yung susi. Pag meron kang keys, di ba sabi ng Panginoon, because of that kind of revelation, Simon, I will give you keys. What is that keys? Yung susing yun, mga prinsipyo ng Biblia. Mga prinsipyo, batas ng Panginoon, na kung saan, pag meron ka, you simply, bubuksan mo. I-access mo, and therefore, ayun na. Dumarating na. Eh, ang problema mo, ito, hindi mo alam yon. Paano kung ngayon magkakaroon ng access? Mga kapatid, kahit pa ngayon, rampant na naman yung simbang gabi. Ako, isa rin po ako sa dating active dyan. Siyempre nga naman, 9 mornings lang, kukompletuhin mo lang. Wow, parang genie of the lamp. Lahat na mangyayari daw sa'yo. Yun ang problema. Halimbawa, pastor ako, tapos yun ang aking orientation sa inyo. Kumpletuhin nyo yung 9 mornings. Tiyak, matutupad ang inyong mga hinaing. Ang inyong kahilingan. Wow, parang genie of the lamp. Totoo nga ba yun? Mga kapatid, ilang taon akong dumadalo. Kinukumpleto ko hanggat kaya kong kumpletuhin. Okay? Ang tanong, anong resulta? Hinika. Lagi po yan. Hindi naman, mga kapatid. Hindi po nangyari. Hindi nangyari. At ako po ay proud na sabihin sa inyo, nangyari yon. Noong pong ako'y dinala ng Panginoon sa tamang authority ng buhay ko, na pinagkaloob niya sa akin. Nagsabit ako sa kanya, tinuturo niya, sinisikap ko, until now, inilalapat ko. At yun, yung nagpalaya sa akin ng gusto. Kaya lagi yung sinasabi sa inyo, kailangan nyo malaman ng katotohanan. Kasi sa Bible, katotohanan lang ang magpapalaya sa atin. Walang ibang binanggit doon. Dapat knowing the truth. Nandiyan yung katotohanan, nandiyan yung Biblia. Hindi naman na-expose sa'yo. Hindi naman nire-reveal sa'yo. Panginoon kong Diyos, paano kalalaya? Kahit padagdagan nyo na, gawin nyo ng 12 days. Huwag na 9 days. 12 days na gawin ninyo siguro. Kahit pag gawin mo, 25 days. O kaya 45 days, parang manok. At least parang ang manok, na pagkano, kakatayi na. Wala eh. 9 mornings, mga kapatid. Okay. So, fruitful in godly character. Mga kapatid. Iyon po yung ating susunod na pag-uusapan. Oo. So, marami pa rin akong time. So, diretso tayo. Fruitful in godly character. Kaya ako napapatigil. Mahaba kasi ito eh. Okay. So, una, good works. Okay.
So, anong emphasis sa good works? It must be good. Okay? That comes from God. Yun na dapat. Or ibig sabihin, good in godly perspective. Hindi human perspective. Okay, nakuha nyo ha? Yun yung pagiging, yun yung elemento na ikaw ay, you are now dominating. Na meron ka na ngayon, dominion living. Mga kapatid. So ito naman, godly character. Godly character. Kasi ito naman yung laging emphasis natin sa church, di ba? Naririnig nyo ito from time to time, Christ-like character. Godly character, ibig sabihin po na mga kapatid. So tingnan natin yung ibig sabihin, ano? Biblical basis on character. Mga kapatid, doon naman doon ko kayo dadalhin. Ang sabi, ang character daw ay galing po sa Latin na salita o Latin word. Ibig sabihin is marka, or distinctive quality. O ano yung quality mo na kung saan ay natatangi? Tama ba sa Tagalog distinctive? Natatangi. Ibig sabihin ito yung nag-stand. Pagka halimbawa nakita ka, halimbawa pagka nakita mo si Ate Lisa, ay magtatanim yan. Yun. O siya ay, yan, mag-aalaman. Pag sinabi mong Ate Aya, manager. Yan, okay? May mga ganun factor. Somehow, parang ganun yun, ha? Parang ganun. Halimbawa, si Awi, ano yan? Disciplinarian yan, pero joker yan. Yan. Mga ganun. Ano yung nagmamarka? Na pagka nakita ka niya, di ba? Ito, ganito ko yung pagkakakilala. Dapat, totoo, yung mundo may tingin sa'yo. Pero yung tinutukoy natin dito, nung ikaw ay nagbago na, anong tingin sa'yo? Hindi pwedeng yung nasa mundo ka, yun pa rin tingin nila sa'yo. Dapat may difference na sa baging yon, mga kapatid. Pero anyway, character comes from Latin word mark or distinctive quality. Ano yung karakter mo? Ano yung hayag mong karakter na nagpapakilala sa'yo? Okay. So, ano pa yung karakter? Karakter is also the integration of words, deeds, and actions. So, meaning to say, mga kapatid, masasabi, ito yung karakter niya na ito yung pagsasama-sama ng kung ano yung kanya sinabi, kaya ito kanyang ginagawa. Mga kapatid, ibig sabihin, itong taong to, man of character. Okay, yun yung sabi. Kasi pag sinabi mong itong taong to, karakter yan. May karakter yan. So, ibig sabihin, pagka sinabing may karakter yan, kung ano yung sinabi niya, kung ano yung kanyang ginagawa, nagkakaisa. Nagkakaisa. Mga kapatid. So, ang sabi nito, character is also self-imposed discipline, okay, that will protect our future. What is also character? Ibig sabihin, ang character daw is, ito ay mga sarili mong pagdidisiplina. Okay, na kung saan, ito yung magpoprotekta kasi sa iyong kinabukasan. Okay? Ito yung character, na kung saan, nakita mo, ay, masarap yatang gawin ito. Pero, no, hindi ko ito gagawin. Bakit? Wala. Yung kinabukasan ko, mawawasak dyan. Diba? So, yun. Kaya, meron ka mga pananaw na, teka, hindi naman masamang ma-inlove. Pero again, tama na ba ako ma-inlove? Kasi kung ma-inlove ako nang wala sa tamang panahon, mga kapatid, yung future ko, nakabalang. Ibig sabihin, in danger yung aking future. Pwedeng masira. Okay? Tandaan ninyo, tamang asawa sa mundong ito, langit mararanasan mo. Pero maling asawa sa mundong ito, impyerno, mararanasan mo. Parang ngayon may nakakaranas na ng langit. Okay, so, yun yung ibig sabihin ng karakter, ano, mga kapatid. Kaya mo dinidisiplina ang sarili mo kasi alam mo yung future mo. Ang mga tao na hindi kayang disiplinahin yung sarili, hindi dinidisiplina ang kanilang sarili kasi hindi alam yung kanilang future. Di ba? Ang alam lang, dalo lang ako ng dalo ng church. Ang alam lang, basta ako'y hayo lang ng hayo. Ang alam lang, basta ako'y laging dumadalo ng mga prayer meeting or ng mga gatherings, okay na yun. Bahagi yun. Pero hindi pa okay yun. Okay, Lord. Kapatid. Kasi, kaya ka tinawag para ka mamunga. Para manumbalik yung dominion living. Magamit mo yung gift mo. You are now fruitful in good work in God's perspective. And then you are now being, ano yun? Sabi rito, godly in God's way. Ibig sabihin, you are now having Christ-like character. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. Kasi nga, paano yung pagdisiplina mo sa sarili mo? Di ba? Kasi para yung iyong direksyon, hindi nawawala patungo doon sa iyong future.
Mga kapatid, our character protects our future. Mga kapatid, our character protects our future. Kasi mga kapatid, kapag hindi po nauwi sa Christ-like character, mga kapatid, tiyak, yung future natin, wala. Lagi na lang yan mapupurnada until such time, hindi mo na yan mapuntahan. Yung future mo. Kaya nga sabi ni Pastor Albert, yung libingan ang pinakamayamang lugar. Diba, lahat tayo, nilikha ng Panginoon para magtagumpay. At hindi naman pwedeng sabihin mo na nagtatagumpay ka, naiiwan ngayon yung pamimira mo. Tsaka yung katatayuan sa buhay. Okay? So, meaning to say, hindi ka mangangailangan. Hindi ka mangangailangan. Hindi ka man kasing yaman ng iba, kasi nga nakabase sa tawag yan. Pero hindi ka mangangailangan kasi nagpo-provide sa'yo yung iyong gobyernong nilalakaran. Yung gobyerno mo, kingdom. Tapos kingdom, tapos ang karanasan mo ngayon, slavery. Paano magkakaiba naman yata? Okay? Our character protects our future, mga kapatid. Tandaan nyo mabuti yan. Kaya nga kailangan madala tayo doon sa Christ-like character kasi itong poprotekta para manatili tayo doon sa ating landas na dinaraanan patungo sa ating future. Okay. Unang-una na. Okay? Na kailangan nating malaman patungkol sa character. Ignorance destroys character. Ignorance destroys character. Kapatid, di ba? We are all after God's image and our likeness. God's likeness. Therefore, yung tinatawag na image is God's character. God's nature. Tama ba? Okay? Tama ba, mga kapatid? So, meaning to say, mga kapatid, dinala tayo ng good perception ng demonyo sa maling direksyon. At ang lahat sa atin, according dun sa nangyari sa ating mga ninuno, yung gobyerno natin ay nanggaling po sa pagre-rebelde ng tao sa Diyos. Mga kapatid, so, distorted ang karakter natin bago tayo nakakilala kay Lord. Ang problema mo, mga kapatid, kapag ka po tayo ngayon ay hindi nag-aaral ng progresibong pag-aaral patungkol po sa ating Panginoon, ay tayo po ay mananatili na lang mangmang. Tandaan ninyo, ang ating pong kamangmangan ang sisira ng ating karakter. Problema mo, pag sira ang karakter mo, malabo ka na makapunta sa iyong future. Mga kapatid, kaya nga yung iba, ang akala nila, ang future nila, pag nagkaroon sila ng magandang trabaho. Ang akala nila, yung future nila, pag nagkaroon sila ng pogi o magandang asawa. Ang akala ng iba, pag mayaman ang asawa nila, maraming businesses, nandun ang kanilang future. Mga kapatid, wala po doon ang future. Ang future, tangan-tangan ng Panginoon. Mga kapatid, at kailangan maka-access tayo doon para ang direksyon natin patungo doon sa future natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang dami ninyo naman plano. Dapat sabi niya, ang plano nyo dapat, yung plano ko sa inyo. What kind of plans? Plan not to harm you, but to give you hope and a future. Diba? Not to, Not to harm you. Tama nga, yun nga. Kapatid, ang problema natin, ang dami natin plano. Kaya sabi ng Panginoon, ang dami natin plano, pero ang nagpe-prevail yung plano niya. Yung palang plano niya magpe-prevail, di dapat yung plano natin naka-connect. Ano ba, ibang termino pa ron? Somehow, yung ano natin, naka-align sa plano niya. Naka-align sa plano niya. Kasi, yun yung magpe-prevail. Kasi yun yung plano niya sa atin. Mga kapatid, kaya kung plano mo lang yan, mga kapatid, at the end of the days, wala, makikita mo, hindi pa rin pala sapat ito. Diba? Ako nga doon sa aking mga nararanasan. Sabi ko nga sa inyo diba? Kamukha ko ni Richard Gomez nung araw. Tingnan nyo ngayon. Ibig sabihin, tingnan nyo, kung akala nyo, yan, pogi, maganda. Diba? Habang tumatanda naman kayo, hindi naman nananatili yan. Diba? Yung yaman. Problema mo, kahit anong dami ng pera mo, pag nag-away kayong mag-asawa, nababaliwala yun Diba? Kaya nga maraming mag-aasawa dahil pagka kayo nag-away na, minsan, dumadako pa yung iba, nagpapakamatay. Nababaliwala yung yaman mo kapag kasira ang relasyon ninyo. Diba?
Pero pag nakita mo, ay napakasarap pala pagka ang relasyon ninyo naka-align sa relasyon na gusto ng Panginoon para sa pamilya. So, ano nangyayari? Yan ang pinakamasarap na yaman. Diba? Kaya nga sabi nila, aanin mo raw ang bahay na bato kung ang nakatira na may kwago. So, ibig sabihin, the best pa rin talaga na kung saan ang mga naandyan ay merong klase ng karakter na katulad na sa Panginoon. Kaya lang, sabi ng Panginoon, my people are destroyed for lack of knowledge. So, anong kasama doon? Kapag ignorance ka, anyway, nakalagay dito because you have rejected knowledge. Ignorante nga. I also reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also forget your children. Mga kapatid. Tingnan nyo, may mga example sa Bible na kung saan pumalpak ang karakter, o di ano nangyari? Nabalang tuloy yung kanilang future. Mga kapatid. Si Adan. Nangyari. Bakit? Nag-violate ng unang batas ng Panginoon. Sabi nang huwag kainin Dami-daming pwedeng kainin, kinain pa. Okay, si Moses, compromiser. May pag-compromise. Sabi ng Panginoon, ang titigas na ng ulo niya mga yan, di mo na kaya, patayin ko na yung mga yan. Aba, wag Lord, ano na sasabihin ng iba? Diba? Masisira ang reputasyon niya Nilabas-labas niya sa slavery. Tapos ano na sasabihin nila sa kanila ibang bansa? Kung biglang wala na siyang nailabas. Dahil pinatay na lahat ni Lord. Yeah? So, somehow, nakipag-compromise siya. Ano nangyari sa kanya? Di napunta rin. Pati siya, nadamay siya, hindi napunta sa promised land. Uzziah, nasilaw sa kapangyarihan. Mga kapatid, gumawa na isang bangin, hindi pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Gawain ng mga pare, pinakailman. Ano nangyari sa kanya? Pahama. Si Zechariah, hindi naniwala sa sinasabi ng anghel na nakatayo sa presensya ng Panginoon. Who stand in the presence of the Lord. Grabing kinatawan ng Diyos yan. Tapos hindi mo pinakinggan, napipi. At naging sanhi ng kalituhan ng kanyang anak, ni John the Baptist, at lahat din ng mga Hudyo, mga kapatid. Si John the Baptist, confused. Okay? Saan galing yung kanyang confusion? Sa kanyang tatay. Pag confused ang tatay, confused ang anak. Ano nangyari? Sira ang godly character. Si Judas, ang ganda naman talaga ng kanyang pananaw. Okay? Kaya lang ang pananaw niya is isang hari na sila ay tatanggalin sa pagkakaalipin sa mga Romano. Mga kapatid, alam nyo, nagsisi siya Pero hindi siya tumalima sa kalooban ng Diyos. Nagsisi siya. Damirpak na talagang hindi niya naman tinanggap, itinapon niya yung mga yun. Tingnan nyo, dahil hindi intact ang kanyang karakter, ang bilis mag-traidor. Mga kapatid, si Barnabas, mga kapatid, ipinagpalit yung kanyang future. Hindi intact ang karakter Pinagpalit ang kanyang future over relationship. Ano sabi ni Paul? Bakit siya sasama mo pa yan? Hindi bagat iniwan na tayo niyan ng pinsan mong yan? Dahil pinsan, anong ginawa? Nakipag-compromise. Mas pinili yung relasyon kumpara sa kalooban ng Panginoon. Alam ni Paul yon. Sabi ni Paul, wala akong magagawa. Tapos oriented ako. Ito sinabi ni Lord, ito gagawin natin. Sabi nga ni Pastor Wilbert, tingnan sa Bible, ano sumunod na? Halata na kay Barnabas, wala na. Kapag tayo umalis sa kalooban ng Panginoon, soon we will be forgotten. Mga kapatid. Kaya nga doon, maunawaan ko rin bakit si Abraham kasama rin sa iiwanan natin, yung ating mga Gentiles family. Gentile family. Sabi ko, dito sa ating panahon, hindi mo naman literal na iiwanan. Kung hindi, huwag kang maglaan ng sobrang panahon dyan. Wala nga pagkakakilala kay Lord yung mga yan magpakalakas ka muna ng palakas. At pag ikaw, possess mo na yung godly character, pag-uusapan natin sa mga susunod. Christ-like character, godly character, ano ba yan? And therefore, pagka meron ka na nun, di tsaka mo sila harapin. Hindi ka na mahahawa. Hindi ka na mahahawa. Bagkus, ikaw ngayon makaka-impluensya. Mga kapatid. So dito nakita natin dito, mga kapatid, kapag ka hindi totally, okay? Godly character, yung ating tangan-tangan. Hindi nanumbalik yung ating dominion power. Hindi ka magkakaroon ng dominion living. At hindi lang yun, lagi ka nalang ignorante. Pag ignorante ka, malamang sa malamang, mabilis kang madaya. Tandaan ninyo, ang limliman ng demonyo, darkness. Ang darkness, ignorance. Okay? Kay Lord, iba po. Kay Lord, liwanag, light. Ang salita niya, light. At ang light na yan,
yan yung ating buhay. At ang tawag po dyan sa life na yan, wisdom na galing kay Lord. Kaya pagka meron kang godly character, therefore, meron kang godly wisdom. Pag meron kang godly wisdom, hindi kayang tinagin ang iyong character because meron kang godly character. Na pag-uusapan natin sa mga susunod kasi I believe naka 1 hour na ako. Muli, dinideklara ko ang lahat po ng inyong narinig ay magsisilbing bini ng Panginoon sa inyong mga puso. Sooner or later, yan ay sisibol, lalago, mamumunga. Pag namumunga na, maranasan mo na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hinihiling ko muli ang pagsama ng libo-libong anghel ng ating Panginoon na mandirigma na patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa atin at sa ating mga mahal sa buhay sa mandako ng mundo sila naroroon. Salamat po muli, Pastor Wilbert at Yasmin. At ganoon na rin po kay Pastor Archie, Pastor Regine sa ating tech team sa patuloy na pagsasaayos ng ating live streaming. Salamat po sa inyong lahat and God bless us all.